Alam mo yung aninong nakatayo sa sulok ng kwarto sa Insidious? Sa tingin ko, nakakita ako ng katulad nun. Nakatira kami noon ng fiancé ko sa isang maliit na apartment. Tulad ng mga typical na studio type apartment sa Pilipinas, mula sa kama, kita na ang kusina at ang banyo. Pag natutulog kami, patay lahat ng ilaw at maliit na lampshade lang ang bukas. Isang gabi noong 2025, alas 11 ata yun, bigla akong nagising. Tahimik yung bahay pero parang may narinig ako na kaluskos. Pagmulat ko ng aking mga mata, may nakita akong anino na nakatayo sa pagitan ng kusina at ng pintuan ng banyo. Pugis tao, pero matangkad. Mahaba ang mga braso at paa. Sinabi ko sa sarili kong hindi yun totoo. Baka guni-guni ko lang at kakagising ko lang. Pinusot ko ang mga mata para sana mawala sa paningin ko. Tumurap pa ako paulit-ulit. Nandun pa rin yung anino. Nalaman ko lang na hindi guni-guni yung nakikita ko nung dahan-dahan itong gumalaw. Inabot yung electric fan na nakatabi sa pader at nilaro ng daliri yung LC. Doon ako tinabla ng takot at ginising ko yung fiancé ko habang hindi ko inaalis yung tingin ko sa anino. Nung nagising siya, nagsimulang maglaho yung anino at hindi niya nakita. Pero kahit hindi niya nakita naniniwala siya sa akin. Dahil kalaunan sa apartment na yon, naririnig niya ang boses ko na tinatawag siya kahit wala naman ako sa bahay.